So pag-usapan po natin itong AICS, no, yung Assistance to Individuals in Crisis Situation program po ng DSWD at last year po lagpas po sa target na 6.9 million yung benepisyaryo na inyong nabigyan. So bakit po lumampas? Yes, nakita naman po natin na in 2025 ay napakarami pong mga disasters na nakaapekto sa ating pong bansa. Kaya yung initial target natin ay talagang lumampas doon yung actual performance o accomplishment ng DSWD. Noong pong mga panahon ng mga bagyo, paglindol, ay marami po tayong in-assist o binigyan ng tulong sa pamamagitan nga po ng assistance to individuals in crisis situation. That's one of the reasons why, Ms. Angela, tumaas yung bilang ng mga natulungan nga po natin under this program. And ito lang po ay pagpapakita at pagpapatotoo na ang DSWD ay handa po na magbigay ng tulong sa mga individual na sumasailalim sa matinding krisis. At under this program po, ASEC, specifically noong 2025, wala naman na po ba na mga politiko na nagpupumilit na makipamahagi ng mga ganitong klaseng ayuda sa ating mga kapatid? Well, of course, wala namang, ang ating pong mga partners, ang ating mga local officials have been very supportive of the department programs and services, particularly ASIC. Kung kaya nga po, kapag may mga payout activities tayo, ay readily available yung pong mga covered courts, payout venues, pati additional manpower to ensure na safe, secure, and orderly yung pagsasagawa natin ng mga payouts. And we're very grateful because we have partners at the ground na nakakapag-provide nga po ng tulong. But to address your concern or yung question po ninyo, wala po tayong mga political interferences because we made sure that na-insulate po yung programs and services, particularly yung sinasagawa natin ng mga payout events, na-insulate yan from any form of political interferences. Hindi po nagamit yung mga activities na yan to advance the political interest of some. Because we have made sure na may mga safeguards po tayo na nakalatag para maprotektahan po at matiyak na yung programa nga po ay hindi magagamit para po sa pamumulitika. Well, the reason why I asked that po, kasi alam naman po natin na naging sentro po ng usapin ito sa pagbalangkas ng budget. Yung anti-EPAL campaign na ginawa po nila dahil nga po dun sa naging kagawian na po ng mga politiko natin na talagang sumasama po sila sa pagbibigay ng mga ayuda at wala pong nagagawa ang DSWD doon at that time dahil syempre sila ay mataas yung posisyon at kung gusto nila sumama ay nakakasama. Although hindi na nga daw po bago itong regulasyon na to, it's just that wala lang sumusunod. But how do we make sure that moving forward ay talaga po tayo ay tatalima sa itong regulasyon na ito at wala na po talagang e-EPAL na mga politiko dito sa pamimigay ng ayuda ng DSWD? Well, naging malinaw po ang naging mensahe ng Pangulong Marcos Jr. na dapat wala pong pamumulitika sa pamamahagi ng ayuda. Kaya po, on the part of the DSWD, we will strengthen our partnership and coordination with all our stakeholders. Ipapaliwanag po natin sa lahat ng ating pong mga kasamahan po sa pagbibigay serbisyo na ang tulong po talaga na ipinapabot ng DSWD ay magagaling lamang po sa amin. Wala pong iba pong magpa-participate sa aming pong mga activities. But of course, iyan po ay maayos nating i-communicate sa kanila sapagkat they remain to be our partners in the implementation of our programs and services. I think lahat naman po, Ms. Angela, ay maayos na maisasagawa sa tamang pagpapaliwanag at sa tamang koordinasyon.